Maligayang pagdating sa probinsya ng Batangas, kung saan nagtatagpo ang likas na ganda at mayamang kasaysayan. Tuklasin ang kahangahangang bulkang Taal na nagtataglay ng hiwagang bihira mong makita at ang malaparaisong puting buhangin ng Laiya na parang sumisigaw ng pahinga at ginhawa. Damhin ang tibok ng kultura sa makukulay na pagdiriwang tulad ng Sublian Festival at maranasan ang init ng pagtanggap ng mga Batanggenyo na laging nakangiti at bukas palad. Pero alam niyo ba kung ano ang mas pinagmamalaki ng Batangas? Tara na! Tikman na! Bilang isang Batanggenyo, ang ating pagkain ay bahagi ng ating kultura at tradisyon. Bawat luto ay may kwento. Sa bawat subo, mararamdaman ang pagmamahal at dedikasyon ng mga Batanggenyo. Una na dyan, ang Taal, Batangas. So this is the chocolate. This is famously known here in Taal. So in Spanish era, Filipino used to serve chocolate to their visitors. So the difference of our chocolate, this is more tasteful. And also we have a saying that if you serve the chocolate to a special visitor, they are making the chocolate more thicker or less water. So the cacao seeds that make the Filipino hot chocolate is different from the other chocolate in the Philippines. And also, if you served chocolate or hot chocolate here in Taal with more water, that means you are not that special visitor. So that's it. So this is a fried tawilis, famously known here in Taal. You can fish this special tawilis only at the Taal Lake area. So this is originally the sardines from the seawater from the Balayan Bay. And then when the Taal volcano erupted in early 1500, the tawilis or the sardines was trapped in the Taal volcano area and evolved from the seawater to freshwater fish. I'm going straight for it. It's very light, and the vinegar goes really well. I don't feel the It's just like a snack. What do you feel? It's very, very, very flavorful and crispy. There's a lot to share, and I'm really, really happy to try it. Bukod sa Laiya, hindi rin magpapadaig ang munisipalidad ng San Juan. Ang Gotong Batangas ay isang tanyag na putahe sa lalawigan ng Batangas, partikular na sa bayan ng San Juan. Hindi tulad ng karaniwang goto na lugaw na may kasamang tuwalya ng baka, ang Gotong Batangas ay isang sabaw na puno ng iba't ibang lamang loob ng baka tulad ng bituka, atay, puso at iba pa. Ito ay karaniwang sinasamahan ng mainit na kanin at sawsawang patis na may kalamansi at sili na nagbibigay ng kakaibang linamnam at init sa bawat higop. Namamayagpag ang Gotong Batangas ng San Juan, lalo na sa tindahan ni Kuya Oliver Escotohan, dahil sa natatangin nitong sangkap na nagbabawas ng sebo na karaniwang matatagpuan sa ibang goto. Ang Gotong Batangas Bunso ay nung una ay mga laman loob lang at saka ito mga ibig sabihin balat. At saka sa ibang lugar naman yung goto, yung lugaw. Ang Kuya Oliver's goto, iba naman yung recipe ng Kuya Oliver. Karamihan ko lang yung mga natural yung bagay kung bagay organic yung amin. Yung amin ay yung mga atsuete, number 1 namin yan. Wala naman kaming mga nilalagay na iba pa. Marami lang sibuyas, bawang, siyempre may konting ajinomoto at saka asin. Pasukin naman natin ang tahanan ng Kulambo, Ibaan, Batangas. Ang tamales Ibaan ay isang natatanging delicacy mula sa bayan ng Ibaan sa Batangas. Ipinagmamalaki ito sa buong rehiyon dahil sa kakaibang timpla ng lasa at tekstura. Ang tamales Ibaan ay hindi lamang isang pagkain. Ito ay bahagi ng kultura at kasaysayan ng Ibaan.
Ipinapakita nito ang kasanayan at pagkamalikhain ng mga lokal na mamamayan sa paggamit ng mga lokal na sangkap at tradisyonal na pamamaraan sa pagluluto. What I'm noticing is it's very unique. I cannot find anything that's really close to tamales. The closest thing that we can think about is maybe 粽子, which is like sticky rice wrapped in, contains some chicken or pork, and that we eat at festivals in Hong Kong. But it's very different. The filling is a lot more smoother, and there's bits of eggs here, and I do like it a lot. The texture is really nice. Tara naman sa unang lungsod ng Batangas, ang Lipa City. Isa pang tanyag na pagkain sa Batangas ay ang lomi. Isang masarap at malapot na noodle soup na puno ng iba't ibang sahog tulad ng kikiam, meatballs at itlog. Ang Batangas lomi ay kilala sa makapal nitong sabaw at malalaking piraso ng karne na nagbibigay ng kakaibang lasa at kasiyahan sa bawat kagat. Karaniwan itong tinatangkilik sa mga lomi house o pansiteria sa Batangas na espesyalista sa paghahain ng iba't ibang uri ng lomi at iba pang pancit dishes. So I had the minced pork one. I thought it went in. I thought it was gonna be soggy, but it was still crispy after a while. And also, it's so flavorful. Like, it has a slight charred flavor, the fried flavor, and I like the texture, the mouthfeel. There's a lot I can say, but I cannot put anything in mind right now. Isa naman sa ipinagmamalaki ng Lipa Batangas ay ang kapeng barako. Hi, I'm Lester. Dito tayo ngayon sa Tasmania, Lipa Batangas branch, kung saan ipapakilala natin ang pinagmamalaki ng Tasmania na kapeng barako. Ang beans namin gamit dito is Liberica, kung saan nagmula ang Liberica namin ay dito sa ating capital copy of the Philippines sa walang iba kundi sa Lipa Batangas. Kapeng barako for its bold and robust flavor. It's more than just a coffee, and its experience is a journey in every sip. When you sip kapeng barako, you're not only tasting coffee, you're savoring a dedication and tradition that has been passed down through the generation. Puntahan naman natin ang kapital ng kalakalan ng bakas sa Pilipinas, Padre Garcia, Batangas. Ang halo-halo sa Padre Garcia, Batangas ay kilala sa kanilang natatanging timpla at kasaysayan. Tanyag ang June and Anna halo-halo na kilala sa kanilang masarap na halo-halo na may 7 sangkap. Kabilang ang gulaman, leche flan, minatamis na saging, mais, kamote at ube. Ang kanilang espesyal na minatamis na saging ay nagbibigay ng kakaibang tamis na hinahanap-hanap ng mga parokyano. So, yung trademark namin sinasabing saging na maligat, pag di masarap, walang bayad, saging. Yung ang aming pinaka-best ingredient sa halo-halo. Tuklasin naman natin ang makasaysayang bayan ng Santo Tomas, Batangas. Isa sa mga espesyal na potahe ng Santo Tomas, Batangas ay ang bulalo. Isang masarap at nakakaligayang sabaw na gawa sa shank ng baka at bone marrow. Ang bulalo ay kilala sa malasa nitong sabaw at malambot na karne na nagbibigay ng kakaibang kasiyahan sa bawat kagat. Ang bulalo ay karaniwang niluluto sa pamamagitan ng pagpapakulo ng shank ng baka at bone marrow sa mahabang oras, kaya't natutunaw ang collagen at taba sa sabaw na nagiging malinaw at malasa. It's actually similar to brisket in Hong Kong, which is called ao lam, and the soup kind of tastes like it. But then in Hong Kong, the soup looks more darker. Maybe they all add soy sauce or something. And this is more clean, and then it has more flavor of the vegetables or something. So I like it overall. At talaga namang hindi lang tanawin at kultura ang ipinagmamalaki ng Batangas, kundi pati na ang mga natatanging pagkain nito. Mula sa mainit at malinamnam na lomi hanggang sa matapang na kapeng barako. Kaya saan ka pa? Tikme at mahalin ang lasa ng Batangas. Aliga
samba. Coming into Manila with the heat and drums, yeah. Shake it up and bring some fight, no more drama. And shut the limits, Philippines for what I got. Though we keep stalking, but we ain't walking. We keep on dancing, that's how we rock it. 7,107 islands of beauty.